Dahil po sa malaking balita na lumabas pagdating sa flood control scandal, nagising po ang damdamin ng taong bayan at sila po ay nag-clamor ng pananagutan mula sa ating mga public officials. Kaya po napilitang tumakbo si Zaldico. At criticize po natin si Zaldico noon. Ang itinuturo po nila na may kasalanan noon ay si Zaldico. Ipinakita natin ang kanyang marangyang buhay at ipinakita rin po natin yung kanyang napakaraming mga bodyguards. Pero po pagkatapos, tumakas ni Zaldico dahil po sa nangyayaring pagpapahiya sa kanya at pagtuturo sa kanya ng taong bayan, pagpilori sa kanya ng taong bayan, napilitan po siyang lumabas sa Pilipinas. At dahil patuloy pa rin po ang pagtuturo sa kanya bilang ulo daw ng flood control scandal, ang kanya pong ginawa ay naglabas po siya ng kanyang video mula sa ibang bansa. At kanyang sinasabi na ang may kasalanan dito ay, sabi niya, ang Executive Department. Hindi po niya itinatanggi ang lahat ng natuklasan ng Blue Ribbon Committee under Senator Marcoleta. Hindi po niya itinatanggi na daan-daan o libong-libong mga flood control project ang hindi nagawa. Hindi po niya itinatanggi na ang dahilan ng patuloy na pagbaha sa ating bayan ay dahil sa mga palpak na flood control projects na yan. At hindi rin po niya itinatanggi na marami siyang nahawakan at na-distribute na pera. Pero po, meron po siyang itinuturong tao at that time. At hulaan nyo na lang po kung sino ang kanyang itinuturong tao. At dyan na po nagsimula ang pagbagsak ng mga taong sangkot dito sa flood control project. Dahil yan na po ang panahon kung kailan sumigaw na ang taong bayan na ipakulong na silang lahat. At kung mapapansin nyo po, dyan na rin po ako nagsimula na nagsalita dyan sa flood control project na yan. Dahil po napapansin na po namin na iniipit na po nila ang lahat ng nagsasalita patungkol sa flood control. Naalala nyo po si Sergeant Gutesa noon. Nagsalita po si Sergeant Gutesa about sa flood control. Pero po may lumabas na video na iniipit siya at napilitan rin siyang mag-recant ng kanyang testimony dahil nga dinetain siya sa kampo ng militar at iniipit ang kanyang pamilya. So ganun po ang nangyari, marami po ang naipit na mga tao.